Hi traders, welcome to my YouTube channel. This is Farm Boss and welcome to our weekly trading tutorials. Disclaimer. And guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Ito yung ating topic for today, Darbas Box. How we use it in our trading system. So ito guys, hindi natin i-discuss in details itong history ng Darbas Box. Mga key takeaways lang. For the finer details, search na lang po natin yung internet. Meron tayong short introduction. The Darbas Box was used in 1950 by Nicholas Darbas. Itong si Manong Nicholas Darbas, trader siya and a world-class dancer. And while traveling the world dancing, he turned $36,000 into $2 million in 18 months sa pagtitrade ng stocks using his box strategy. So, di ba ang galing nito ni Manong Nicholas Darbas? Lodi natin to. Ang Darbas Box, it's a visual way to identify and trade tight range breakouts and breakdowns. So, itong box, basically, support and resistance lang to. To identify yung range ng current price ng isang stock. Check tayo sa chart. So, ito yung chart ni Green. So, makikita nyo dito, yung Darbas Box natin, box lang siya ng support. Itong ilalim ng Darbas Box. And resistance. Itong taas ng Darbas Box. So, yan yung basic structure ng Darbas Box. So, ina-identify niya lang yung present range ng price ng isang stock. He found that stocks, once in motion, tends to stay in motion. Ayan, momentum trading ang galawan ni Manong Nicholas Darbas. Parang yung system din natin na nakarely tayo sa momentum ng isang stock. Hindi tayo bibili ng stock na hindi pa gumagalaw. Makikita nyo dito sa chart, breakout ang trigger natin. So, yan ang hinihintay natin to identify yung momentum ng isang stock. He simply bought an upward moving stock using his box theory, trading with the trend of the stock. So, ito si Manong Darbas, yung system niya is basically trend follow. Pag nakita siya ng stock na trending, bibilhin niya ito. Ibibenta niya lang yon pag nabali na yung trend. So, punta tayo sa chart to demonstrate. Guys, itong si Manong Darbas, madami pa siyang rules bago siya bumili ng isang stock. Pero hindi na natin sila iisa-isahin dito. Ipapakita ko lang sa inyo yung buying pattern niya using a chart. So, tingnan natin itong chart ni Green. So, si Manong Nicholas Darbas, bumibili siya sa breakout ng box. Gamitin natin tong second box ni Green, yung pagka-reverse niya. Usually, bumibili ang mga momentum traders dito sa second box to confirm the trend. So, dito bumibili si Manong Nicholas Darbas sa breakout nitong box. Sulatan natin guys. Buy on breakout. So yan yung kanyang buying signal.
Hihintayin nyo na lang magkaroon siya ng sell signal. I-discuss natin mamaya kung paano siya nagbebenta. Sinasakyan niya itong trend hanggang magkaroon siya ng selling signal. So, ito, tumaas na nga yung price hanggang sa second box dito, and magdadagdag uli siya after mag-breakout uli yung price sa bagong box. Add after breakout in new box. Tapos tataas uli yung price. Gagawa uli ng bagong box. Tapos ganun uli ang procedure niya. Bibili uli siya sa breakout nitong bagong box. Ito, gumawa uli ng bagong box si green. Wala pa siyang sell signal. So bibili uli siya sa breakout. Gagawa uli ng bagong box. Tapos dito sa the last box, makikita nyo, bumaba yung price. Itong unang candle, hindi pa siya nagbenta kasi wala pa siyang sell signal. So, ilang percent yan? Hindi pa siya nagbenta. 7%. Second red candle, dito siya nagbenta. Kasi ang sell signal niya, pag bumalik yung price dun sa support ng previous box, siya magbebenta. Yun ang sell signal niya. So, ito yung support ng previous box. Tapos nung bumalik yung price dyan, yan ay sell signal ni Manong Nicolas Darvas. So, tingnan natin yung kanyang gain. Kung dyan siya nagbenta. Nung pagkabili niya dun sa second box nung trend. Dito siya nagbili. So, ang kanyang gain, 91%. O, diba? So, ganyan mag-trade si Manong Nicolas Darvas. Okay. So, yan yung basic buying pattern niya. And yan yung sell rule niya pag bumibili siya ng stock. So, ayan guys, ang ating short introduction. So, pakita ko sa inyo kung paano tayo nagsiset up ng Darvas box. Punta ulit tayo sa chart. So, clear lang muna natin to. Dito na tayo gumawa ng box. So, makikita nyo yung Darvas box natin. Meron siyang dalawang vertical lines and 3 horizontal lines. So, dito natin siya ginawa. Dun sa left side ng Investa chart, makikita nyo dito, gun box. So, ayan muna natin siya. I-reset muna natin siya para mapakita ko sa inyo paano natin siya ginagawa. So, ito na yung final ano natin. Pero, pakita ko sa inyo paano yung ginagawa to. So, ito yung original tsura nung gun box natin. Makulay siya and madaming numbers. So,
So, set up natin yung ating gun box. Convert natin siya sa ating Darbas box. Ayan, dito sa style, dito sa price levels, itira nyo lang yung 0, 0.5, tsaka 1. Uncheck nyo iba. Okay, ganyan yung magiging itsura niya. And then, dito naman sa time levels, itira nyo lang yung 0 and 1. So, uncheck nyo iba. So, ayan na itsura niya. Tapos, para clean yung ating Darbas box, tanggalin natin yung mga top labels, tsaka bottom labels niya. Left labels din, tanggalin din natin. Tsaka right labels. So, wala nang mga number. And then, para mas malinis pa, tanggalin natin yung kulay. So, dito sa ilalim ng bottom labels, meron siyang background. I-uncheck nyo lang siya. Tapos, sa ilalim ng right labels, meron siyang background. I-uncheck nyo din. So, ayan, malinis na ang ating Darbas box. Para mas luminis pa siya, gawin nating white lahat yung kulay ng lines. Pinutin nyo lang itong mga color dito sa right side nung price levels. Gawin nyo lang white. Okay, ito. Tapos sa 1 din. And then sa 0.5. Ganyan din gawin nyo sa time levels. Gawin nyo lang white yung mga line. And then click OK. So ayan na ang ating Darbas box. Clean and cute. Ito guys, pwede nyo i-design yung Darbas box nyo sa inyong personality. Kung gusto nyo siyang lagyan ng pink background, pwede din. So, nasa sa inyo na yan. Ang importante lang dito sa atin, meron tayong 2 vertical lines, tsaka 3 horizontal lines. So, nire-represent na itong 3 horizontal lines natin ay yung resistance, yan, resistance, yung taas ng Darbas box. Tapos support, itong ilalim ng Darbas box. Tapos itong gitna, ang DB50. Tawag sa kanya is DB50 or Darbas box 50 kasi nasa 50% or kalahati siya nung box. Yan. So, ito lang yata yung pagkakaiba natin kay Manong Nicolas Darbas. Meron tayong linya sa gitna ng box natin. So, ano yung DB50? How important it is in our trading system. So, ito guys, hindi ko na sinulat yung paggawa nung Darbas box natin dito sa presentation. Itong explanation ng DB50 sa ating presentation kasi as yung sabi nga ng professor ko nung nagre-review ako ng board exam, itong mga ito ay secret natin, FYI lang. So, for your eyes only. Kaya hindi na natin isusulat dito yung ating rules sa paggawa ng Darbas box tsaka
ang importance nitong DB50 sa ating trading system. So, FYI, for your eyes only. So, anong importance ng DB50 sa ating trading system? Gawa tayo ng bagong chart. Check natin yung chart ni PXP kasi ito yung kaka-breakout pa lang. Lapatan natin siya ng Darvas box. So tayo pala tayo ng Darvas box from body to body. Kung kayo gagawa ng week to week, pwede din. Pero tayo, body to body tayo. Ibig sabihin, yung part lang na makapal sa mga candles. So ito siya. Yung ating resistance, dito natin nakuha dito sa maliit na candle na to. And ating support dito sa malaking candle. Okay. So, ano yung importance ng DB50 dito sa setup na to? So, makikita nyo, umangat yung price ni PXP. Dalawang dalawang ceiling to, diba? So, umangat yung price niya hanggang dito sa 1150 hanggang dito sa 1158. Tapos bumaba na yung candle niya. Itong first red candle. Bumaba siya. Pumunta siya sa ilalim ng DB50 natin. Itong second candle, itong green na malaki, nag-support siya dito sa 9.95 dito sa ilalim ng Darvas box natin, and then umangat siya hanggang sa dun sa taas ng Darvas box natin. Tapos yung mga naipit dito malamang nagbentahan kaya bumaba uli yung price. Tapos nag-consolidate na siya dito sa taas ng DB50. So guys, ito, kung dito ka bumili sa support na to, saan ka pwede magbenta? Pwede ka magbenta kung saan madaming naipit dito sa taas ng Darvas box. So, tingin ko may mga buyer dito. So, pagka dating uli ng price dyan, tsaka yung mga bumili dito sa ilalim ng Darvas box natin, nagbentahan na dito sa resistance nitong Darvas box. Kasi meron na silang gain dyan. Medyo malaki-laki. Around 14%, diba? So, kung bumili ka doon sa ilalim ng Darvas box, dito, i-gain ka na ng pwede ka na magbenta dyan sa taas. Malaki-laking gain na din siya. Kaya, for example naman, dito ka bumili sa taas ng Darvas box. Dito sa taas ng DB50. Saan ka pwede magbenta? Kunyari dito yung average price mo. Maliit siya, 5%, diba? So, ine-expect ng mga bumili dito sa taas ng DB50 na mag-break tong price niya sa taas ng Darvas box. So, yun yung logic ng ating DB50. Pag nakakita ka ng nagko-consolidate or nagbobodega dito sa taas ng DB50 natin, ine-expect niyang mga nagbobodega na yan na magbe-breakout yung price above the resistance or dito sa taas ng Darvas box natin. To demonstrate uli, punta naman tayo sa chart ng SSP. So, ito, gawa tayo ng Darvas box. Ito yung Darvas box natin. So, dito muna tayo. Kunyari, hindi pa nangyayari itong price action na to. Dito muna tayo sa box natin. So, yan, bumaba yung price ni SSP.
Tapos gumawa siya ng resistance dito sa candle na to. So yan yung taas ng Darvas box natin. And then gumawa siya ng support. Dito ang daming tinamaan. Ang daming tinamaan na candles. Dito. So ito yung ilalim ng Darvas box natin. So interesado ba tayo dito sa pag nandito pa yung price ng stock? Hindi pa, di ba? Kasi nasa bababa pa siya ng DB50. Tapos tumaas yung price niya dito sa unang candle na to, sa green na candle na to. So notice na natin itong stock na to. Pwede natin siyang bantayan kasi tumaas yung price niya sa DB50. Pero hindi tayo bibili hanggat di siya nagbe-breakout dito sa resistance na to. Kasi tingnan nyo, yung mga bumili dito sa ilalim ng DB50, pwede na sila magbenta dito sa taas ng Darvas box natin. Yun yung mga nag-swing trade. Ang bentahan nila sa resistance. So expect na yung may mga bumili dito sa ilalim ng Darvas box natin below DB50 na magbebenta sa resistance itong Darvas box natin. So ayan, bumaba uli yung price niya pagka tungtong dun sa resistance ng Darvas box natin. So bumaba uli siya, nag-consolidate uli dun sa ilalim ng DB50 natin. Okay. Ayan. Meron ulit tayo ditong nagbobodega or nagko-consolidate. Tapos umangat uli yung price niya. Kaso, hindi na-sustain yung price dun sa taas ng DB50. So, bumaba uli siya. Gumawa siya ng bagong support. So, ayan guys. Nakikita nyo. Kahit nag-consolidate siya sa taas ng DB50, hindi pa din tayo sure na magbe-breakout siya. Kaya hindi tayo bumibili ng hindi nagbe-breakout na stock. Kasi hindi natin alam kung bababa pa siya. Magko-consolidate ng matagal. Kaya hintayin natin yung breakout. So, gumawa uli siya dito na support. So, adjust natin yung box natin. Okay. Guys, pasensya na. Medyo naninibago ako sa chart ng Investa. Parang nagbago siya today. So, tingnan uli natin nangyari sa price. Gumawa siya ng support dito. So, confirm yung support na yan kasi ito yung price. Natamaan na siya dati. Tingnan natin, tumaas uli yung price niya. Umangat sa DB50. Pag umangat yung price sa DB50, matitake notice natin siya. So, babantayan natin siya dito. Pero bumaba uli siya. So, pag ito, yung price niya, nag-consolidate dito sa gitna ng DB50, dito sa line niya, yung interest natin sa kanya, hindi ganun kalaki. So, hintayin pa din natin siya mag-consolidate sa taas ng DB50 na ginawa niya dito sa part na to. So, tingnan nyo itong 5 candles na to. Naglaro na siya dun sa taas ng DB50. So, dun na nagko-consolidate. So, ina-expect natin, itong mga bumili dito, itong mga nagbobodega dito sa taas ng DB50, ina-expect nila yung price na magbe-breakout na dito sa taas ng Darvas box, dito sa resistance. So, pag ganyan, nagko-consolidate yung price sa taas ng DB50, gagawin na natin tong alpha stock or siya yung babantayan nating stock. So, yun nga. Dito sa candle na to, gandang candle.
nag-breakout na yung price. So, dyan tayo bibili after ng breakout. So, ganyan yung importance ng ating DB50. So, yan. FYI guys, for your eyes only. So, secret lang natin, huwag niyo pagsasabi. Okay. Kuha pa tayo ng isang stock guys. Ito hindi pa nagbe-breakout, pero ito yung mga binabantayan natin. Sabihin natin si dito. Binantayan natin si dito sa may box na to. Ito yung first na bantay natin sa kanya. So guys, ito pala, explain ko sa inyo. Ba't hindi tayo dito nag-abang? Kasi itong RSI niya malapit na 70 dito pa lang sa box na to. So pwede na natin siya abangan. Hintayin na lang tayo ng volume tsaka mag 70 yung RSI niya. So, dito sa makikita niyo itong candle na to. Tapos yung RSI niya nasa 70 na. So diyan ko binantayan. Kasi yun yung system natin, 70 yung RSI. So pwede niyo nang bantayan diyan. So gumawa siya dito na resistance. Ito yung support natin. Bumaba siya at nag-consolidate dun sa taas ng DB50 natin. So binabantay, kaya natin binantayan to. Kasi may mga nagbobodega dito sa taas ng DB50 na nag-e-expect na magbe-breakout yung price ni dito sa Darvas box. Ayan, nag-breakout na nga siya. And then adjust natin yung box. So, tingnan niyo yung price niya uli. Hindi na siya bumaba uli sa baba ng DB50 natin. Nag-consolidate na lang siya dito sa taas ng DB50. So, binabantayan natin siya. Itong mga nagbobodega dito, ina-expect na magbe-breakout si dito sa taas ng Darvas box. So, nung last day, yung last candle, ang tingin ko dito, yung mga nagbodega dito sa consolidation na to, nagbenta na dyan. Pero may mga nako-hold pa dito eh. Itong mga part na to, naghihintay sila mag-breakout tong dito sa Darvas box. So, hintayin ulit natin yung result niya. Sana mag-breakout siya. So, ayan ang importance ng ating DB50 sa ating trading system. So, comparison naman ng Darvas box system sa ating system. We are only interested in short burst action. Kung si Manong Nicolas Darvas trend follow yung ginagawa niya, tayo interested lang tayo sa mga short burst. Pwede tayo mag-hold 4 to 5 days siguro, tapos benta na kung wala nangyayari sa stock. Pero si Manong Nicolas Darvas, matagal siyang naghihintay bago siya magbenta. For example, dito sa second base or sa second box, ilang percent na yan. Kung bumili tayo sa breakout dito sa taas ng box na to, tapos nagbenta tayo dito sa taas nito, around 14% siya, pwede na tayo magbenta dito. And then bibili na lang uli tayo pag nag-breakout uli yung price dito sa resistance na to. So kung dito ka nakabili naman sa box na to, check natin yung gain mo kung nakabenta ka doon sa tok-tok. So around 40% yung gain mo dyan. So ba't di tayo nag-trend follow? Kasi iniisip natin dito sa part na to, itong mga days na to, may mga ibang nagbe-breakout. So pwede natin siyang sakyan imbis na naghihintay tayo ng breakout nito. Kasi hindi natin alam kung ilang
days, ilang weeks itong magko-consolidate bago mag-breakout ulit. So yung isang pagkakaiba natin kay Manong Nicolas Darbas, system natin. And then we also use DB50 as indicator. So yung DB50 parang yun yung indicator natin sa price action ng isang stock. Gumagawa ba siya ng higher lows para makita natin kung saan nagbubudega yung mga traders ng stock na yun. So our sell rules are different. So yun nga, si Manong Nicolas Darbas, ang sell rule niya, pagka bumaba na uli yung price sa previous box support. So ito yung new box, di ba? New box to. Ito yung previous box. So sa support na to, siya nagbebenta. Kung bumaba yung price niya dito sa support na to, which nangyari nga dito sa part na to, yan siya nagbebenta. Tayo naman, kumukuha tayo ng resistance. For example, dito, kunyari, nag-break yung price. Clear uli natin to. Teka lang guys So, ayan. Tayo nga, kukuha tayo ng resistance. Kunyari, ito. So, may resistance dito. Ipa-plot natin siya. Tapos, dyan tayo magbebenta. So, ilang percent na din yan. So, ang benta dito, ano lang ibig sabihin, mag-start ka na mag-unload pag tumama na dyan. Hindi necessarily na bibenta mo na lahat. Magiging cautious na tayo pag tumama dyan yung price ng stock. So, benta, kalahati siguro, 30%, 40%. Tapos, tingnan na natin kung hanggang saan aabot yung price nito bago mag-consolidate. Okay? And then, ang isa pa nating comparison, I don't dance. Kung si Manong Nicolas Darbas, dancer, ako magkagalit yung paa ko kasi. Kaya, ayun. Okay, guys, yan yung ating presentation sa Darbas Box. Kung paano natin siya in-incorporate sa ating system. Okay, guys. Quote na tayo. So, ang sabi ni Manong Nicolas Darbas, I accepted everything for what it was, not what I wanted it to be. As technical traders, tingnan lang natin kung anong binibigay sa atin ng mga stock na binabantayan natin. Hindi tayo nag-hope. Hindi natin ginagawang strategy yung hoping or forecasting. Nagre-react lang tayo sa sinasabi sa atin nung chart or ni Miss Market. Okay? And guys, reminder din pala, no system is perfect. Lahat to probability lang. Naghahanap lang tayo ng patterns with probability of success. Itong system ko, pinapakita ko sa inyo. Pero pwede nyo din siya i-tweak sa personality nyo. Kung may mga gusto pa idagdag, dagdag nyo lang. Pero ito, nag-work sa akin tong system ko, kaya I'm trying to share lang this nalalaman ko dito sa system na to sa inyo. Pwede nyo siyang i-tweak according to your personality. So ayan guys, maraming salamat sa panonood. I hope I have given you something of value. Please subscribe and like my videos. You can also find me at facebook.com/farmboss trading. So meron din akong Twitter account at farmboss_. Okay? Sana safe tayo lahat guys, and God bless.